Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him born, the King of angels. So come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. God of God, light of light eternal, lo, he abhors not the Virgin's womb. Son of the Father, begotten, not created. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, all glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. See how the shepherds summon to his cradle, leaving their flocks draw nigh to gaze. We too will titter, bend our joyful footsteps. So come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Child for us sinners, poor and in the manger, we would embrace thee with love and awe. Who would not love thee, loving us so dearly? Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Yea, Lord, we greet thee, born this happy morning. Jesus, to thee be all glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Magandang gabi ho sa inyo at maligayang Pasko at manigong bagong taon. Purihin ho ang Panginoon sa pagkakataon to na pinagkaloob po sa inyong abal lingkod upang ibahagi sa inyong salita ng Diyos. Hindi ko ho pa kahabain ng intro. Pag-usapan ho natin ang Kapaskuhan. Ang Kapaskuhan po ay talagang hindi inutos ang Biblia upang ipagdiwang.
Wala ho tayong mababasa kung kailan ho ipinanganak si Jesus. Wala pong tiyak na date, buwan, araw, na itinakda na nakalagay sa Biblia kung kailan ipinanganak si Jesus. At maski ho sa paugaliang Hudyo, wala ho silang pagdiriwang ng mga kanilang personal na kaarawan. Wala silang ganung pagtitipon o pagse-celebrate pagdating sa tinatawag na birthday. Ang nangyayari ho ngayon, kung makikita ho ninyo, talaga namang mas bida pa ang mga hindi totoo, kagaya ni Santa Claus. Si Santa Claus ho ay hindi ho isang totoong personalidad. Hango siya, pero yung meron tayo ngayon na nakakulay pula na damit, nakasakay sa reindeer, hindi ho totoo yun. Hindi ho totoo yung Santa Claus. Ang totoo ho niyan, ang celebration talaga to dapat ay kay Jesus. Ito ay kanyang kaarawan. Pinauso yan noon pa. Ito po ay pinauso ni Constantine. Siya ho nagdeklara niyan na ipagdiwang ang Kapaskuhan, ipagdiwang ang kaarawan ni Jesus sa Disyembre 25. Ganito na lang ho. Sige ho, bigyan natin ng tinatawag na puwang na ito'y kaarawan ni Jesus. Hindi ba dapat ang bigyan natin ng pahalaga talaga si Jesus? Hindi ba dapat malaman natin kung, halimbawa ho, kung kahit kayo may birthday, hindi ba mas maganda na yung gusto ninyo ang regalo kesa yung hindi nyo gusto. Katulad halimbawa ng hindi mo naman kailangan ng mga ilang bagay kagaya ng mga damit na hindi naman kasya sa'yo. O di kaya sapatos na kahit ikaw naman hindi mo pinangarap di isuot. Na nabili lang kung saan lupalop. Ano ho? Mas maigi ho, hindi ho ba na ang ibibigay natin regalo yung gusto nung may kaarawan. Si Jesus ho, kung siya ang tatanungin nyo, meron tayong paghahanguan ng kung ano gusto niya. Ang tawag ko nga ho dito sa sermon na to ay Jesus wish list. Ito po yung mga kahilingan ni Jesus na kung siya ang tatanungin nyo at siya bilang may kaarawan, anong gusto niya? Hinango ko po ito sa CP ng kasulatan na matatagpuan natin sa Mateo 25, 31 hanggang 46. Pero hindi ko na babasahin ng buo. Iniwala pa po ako na alam ninyo ito. Pero babasahin ko po yung ilang CP. Ito po, kung isa-summarize, ito'y Judgment Day. Paghihiwalayin daw yung tupa sa mga kambing. Ngayon, nung mapaghiwalay na, nagkatalo doon sa statement ni Jesus na bakit yung isa naligtas, yung isa hindi. Sabi nga nila, kailan ba ang sabi ni Jesus, itong makatagpuan natin doon, babasahin ko lang yung CP na yun, nung kausap niya yung mga tupa. Ito ang sabi niya, ilalagay niya mga tupa sa kanyang kanan, datapat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagay sasabihin ng hari sa nga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat pa ng itatag ang sanlibutan. Ito yung ninyo ho ang mga salita ni Jesus. Sapagkat ako'y nagutom, at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan, inyo ako pinatuloy. Naging hubad, inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit, at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo, at inyo akong pinaroonan. Kung magkagay sasagutin siya ng mga matuwid, ng mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakita na gutom? At pinakain ka namin o nauhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakita ang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka o hubad o pinaramtan ka? Ito ang sabi ng Panginoong Hesus. Kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilanggo at dinalo ka namin? At ang sagot,
At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa iba, sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Na regalo kung siya ang tatanungin. Ito, isa-isayin natin. Ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Gusto ni Jesus pakainin siya. Okay? Bilang celebrant, gusto niya pakainin siya. Pero paano natin gagawin yon? Gawin natin doon sa mga nagugutom. Alam niyo, meron daw hong 5.2 million Pilipino na pamilya ang nakakaranas ng tinatawag na involuntary hunger. Nagugutom sila, pero ayaw nila magutom. Hindi nila ginustong magutom sila, pero nagkakagutom sila. Marami nagugutom sa ating bansa. At minsan hindi natin alam, baka katabi lang natin, hindi pa pala kumakain. Dalas nating marinig to sa ating kaugaliang Pilipino. Ang pagkain ay para sa lahat. Totoo po yun. Totoo po yun. At minsan, sa kagustuhan nating maging praktikal, pero magkaminsan hindi na nasa ibabaw o nasa saligan ng filosofiya ng salita ng Diyos, ang salitang praktikal. Ang pagiging praktikal po, ay yung pong sumasang-ayon sa prinsipyo ni Jesus. Hindi naman siguro tayo mamumulubi kung halimbawang magbabahagi tayo ng kalahati ng tinapay natin. O di kaya ng bahagi ng kabuhayan man meron tayo para ang iba naman ay makakain. Sabi ni Mother Teresa ganito, kung hindi ka makakapagpakain ng 100 tao, magpakain ka kahit isa. Hindi masasabi nating makatwira na lagi sagot natin mahirap lang ako. O di kaya siguro kung ako'y mayaman na. O di kaya yung katwiran na magagawa, dapat iba ang gumagawa niyan . Minsan mahilig tayo sa ganyan pag-iisip. O di kaya siguro pag tumama ako sa loto, magagawa ko na yan. Hindi ako naniniwala hindi nyo kayang gawin yun. Ako naniniwala po lahat ng tao kayang gawin yun. Siguro hindi maaaring kasing laki ng kaparaanan meron man ng iba. Pero kung gaano man to kaliit na meron kayo, gawin nyo. Kasi naniniwala po kung kaya nyo. Kaya natin. Okay? Tuloy natin. Ang sabi, pinag-usapan pa. Makikita natin dito, ako'y nauhaw at ako inyong pinainom. Alam nyo noon, hindi binibili tubig . Sinasalok lang sa ilog o di kaya ay sinasahod lang sa poso.
Ito naman ho ang mga sumusunod. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Ito po'y naging makatotohanan itong lang nakaraang bagyo. May mga taong nagbukas ng kanilang tahanan upang ang iba'y may mga masilungan. Lalo na po yung mga bahay na wala pong second floor. Gaya ng mga nanay Esther, nila Nicole, at ng mga Felix family, mga Balintek family. Mapalad po tayo na may mga kumupkup sa kanila noong panahong yun ng Ulysses. Ganun ho ang gustong mangyari ng Panginoon. Yung maging bukas tayo para sa ibang mga walang sisilungan. At siguro ho, kung medyo palalawakin ko pa po, pwede ho natin buksan ang ating buhay para sa buhay ng iba. Siguro, kung halimbawa ngayong Kapaskuhan, may makita kayo na mga bata na walang ina, baka pwede maging ina kayo para sa kanila. O mga bata na walang ama, pwede kayong maging ama sa kanila. O mga sino man na walang pamilya, pwede nyo silang kupkupin. Ipadama sa kanila na sila'y kapamilya nyo. Napakaganda ho na gawin natin to sapagkat sa tuwing gagawin natin to, damay po si Jesus. Ginagawa nyo rin para sa kanya to. Pangatlo ho, naging hubad at inyo akong pinarantan. Alam nyo, checkin nyo ho yung mga cabinet nyo. Baka marami ho na ho kayong damit na hindi nyo na maisuot. Ibahagi nyo rin ho sa iba. Naalala ko ho noon, yung mga kaibigan ako nagta-tricycle. Chinek ko yung aking cabinet, kasi tumabaho ako na napakataba noon. Hindi na ho kasi sa akin yung mga suot ko dati. At talaga napakabigat ng timbang ko pa noon, lalo nung nagtatrabaho pa ako sa Maynila. Kinuha ko ho yung mga damit na yon na hindi naman ho itsura na hindi na maisusuot. Matitino pa naman po. Pero yun ho ang pinamigay ko. Katunayan yun, hindi ko naman sinusuot na eh. Ano pa ang pakikinabangan ko doon? Hindi ko naman ginagamit. Sana ho, tingnan natin. Baka may maibabahagi tayo sapagkat sa tuwing gagawin natin yan, dinadamitan natin ang Panginoong Hesus. Ang sabi pa, ito pa ho isa, ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Alam niyo ho noon, may ministeryo po ako sa Maynila na dumadalaw sa loob ng PGH. Iniisa-isa ko, hindi ko namin kilala sila. Iniisa-isa namin ho ang bawat kama. Pinananalangin bawat may sakit. Pinadadama ang pag-ibig ng Panginoong Hesus. Pinadadama ho ang pagmamalasakit ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Kasi sapagkat ginagawa ho natin yan, sabi ni Jesus, sa kanya daw natin ginagawa yun. Kaya ho, kung kahit man hindi na kayo lumayo, kung may kilala kayo na may sakit, palagay ko hindi naman ho siguro kalabisan kung may bigay kayo ng kahit konting panahon. Panalangin sila, iparamdam sa kanila ang pagmamahal at pagmamalasakit. Napakaganda hong mga sitwasyon yan para ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Gamitin ho natin din yun. At magiging masaya ang Panginoon pag ginawa natin yun dahil lang gusto nga niya ay dalawin ng mga may sakit. Ito pa ho isa, panlima. May ministeryo tayo niya sa DAP. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Pag tinignan niyo yung mga mata ng mga nakabilanggo, talaga hong hindi ko alam kung sapat yung salitang awa eh. Kasi nung nagministeryo ako dyan sa may kulungan po ng Balagtas. Alam niyo ang sitwasyon yan, every 3 hours may mga nakatayo kasi, every 3 hours, yung mga nakatayo ngayon doon lang uupo. Pagkatapos yung mga nakaupo, tatayo. Nagpapalit sila, routine. Ang bilang ho ng kulungan, siguro, ang kakasya lang ho, kukunti, maluwag ho Maluwag ho sa 20. Pero ang dami nila ron. Ang dami nila ron. Alam niyo ho, itong mga ito, kahit sabihin natin naman na naging kasalanan nila sa lipunan o sa Diyos, mga tao pa rin po ito na nangangailangan ng malasakit at pagmamahal. Sa tuwing binabahagi ko ang mabuting balita ng kaligtasan sa kanila, hindi ho umaalis yung nila, yung tingin nila sa akin. Hindi ho
Hindi ho dahil napakatindi ng pakikinabangan nila sa mga dala natin doon. Hindi ganun eh. Nakikita ko ho na higit pa ho doon sa mga bagay na ibinibigay natin ng pangangailangan nila eh. Ang talagang kailangan nila yung mararamdaman nila na may nagmamalasakit sa kanila. Na meron pa rin silang kwenta, kumbaga. Alam niyo, hindi ho masama ang ministeryo ng pagpunta sa kulungan. Kung hindi man kayo marunong magbahagi ng salita ng Diyos, kahit na ho, manalangin kayo para sa kanila. Kung pupunta kayo doon, sabihin niyo, pwede ho bang ipanalangin ko lang kayo? Yun lang. Kung hindi po kayo maalam magbahagi ng salita ng Diyos, kanila, yun hong panalangin na napakalaking bagay na po. Sa ganung paraan, may papadaman niyo sa kanila na mahalaga sila. Kahit pa paano. Sa kabuuan ho nitong aking naibahagi sa inyo, sana mapag-unawa po natin na ito po ang talaga magpapasaya doon sa celebrant, doon sa may kaarawan, sa araw na ito ng Kapaskuhan. Kung gusto natin siya maging masaya, gawin natin ang magagawa natin ng magpasaya ng iba. Tugunan kung ang pwede tayong maging kasagutan para sa pangangailangan ng iba. At malinaw naman ang sinabi ng Panginoon. Kung anong ginagawa nyo sa isa sa mga maliliit na ito, na sumasampalataya sa akin o aking mga kapatid, ay siya din yung ginagawa sa akin. Manalangin po tayo. Panginoon, hinihiling po namin, O Diyos, na ang diwa ng Kapaskuhan nawa, Panginoon, ay maging makatotohanan sa aming buhay. Gusto namin, Panginoon, maging mapasaya ka, Panginoon, sa araw na ito. Sapagkat ito po ay inyong kaarawan. Kaya mo maging pagpapala kami para sa iba. Hayaan mo, Panginoon, na maging kasagutan kami para sa pangangailangan, meron man ang iba. Kung meron man, Panginoon, nakikita kang kakayahan sa amin na maliit man ito, Panginoon, hinihiling po namin gamitin mo ito para sa kanila. Maraming pong salamat sa inyong kabutihan sa amin. Hinihiling namin na lahat ng ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Panginoong Diyos, salamat po sa iyo na sa kabila ng aming kasalanan ay minabuti mong iligtas kami sa siguradong kapahamakan na bunga nito. Salamat at ipinanganak si Jesus at nagkaroon kami ng pag-asa upang madama namin ang kaligtasan ng konkreto, upang maranasan namin ang pagmamahal ni Kristo, upang makita namin kung gaano ang kanyang pag-ibig sa amin. Sana po sa Paskong ito ay huwag kaming mabalutan ng pagkatakot, huwag din kaming mabalutan ng kasiyahan sa mga material na bagay, ng greed, bagkus mabalutan kami ng pagmamahal, ng espiritu ng pagbibigay, ng espiritu ng pagmamalasakit sa bawat isa. At sana lingunin namin lagi ang aming kapwa, lalo na ang mga nangangailangan. At upang kami ay magtamo ng tunay na kaligayahan, ay matuto sana kaming magbigay ng kaligayahan sa iba sa pamamagitan ng aming mabubuting gawa at pagmamalasakit sa kanila, lalo na sa panahon ng kanilang pangailangan. Hindi lamang sa material na bagay, kundi sa anumang paraan na makakatulong sa kanila, lalo na sa espiritual na mga bagay. May pakilala ka nawa namin ng mabuti sa mga tao, lalo na sa panahon ito ng Kapaskuhan, at maipahayag nawa namin sa kanila ng konkreto na ang Pasko ay panahon hindi para lamang sa mga material na bagay, kundi ito ay natatanging panahon upang aming i-claim ang kaligtasang dala ng diwa nito sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat sa pagsambang ito. Ikaw ang pumatnubay sa amin sa araw-araw at ingatan mo po kami at
padaluyin mo ng patuloy ang iyong mga biyaya. Sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ang pagliligtas ng Panginoong Hesus at ang gabay ng Banal na Espiritu Santo mula ngayon at magpakailanman. Amen.